Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating video ay ito nga ang karugtong o part ng kanilang albay experience ng Kalingap team kasama si Kalingap Edu at Ate Viancy. Noong kanilang date nga doon, after nilang matulog sa isang hotel ay dumiretso na sila sa paglilibot doon sa Mayon. Talaga namang nag-enjoy ang lahat sa kanilang paglilibot at pagtitake ng pictures. Makikita din natin si Ate Viancy na talagang medyo komportable na sa pakikipag-usap kay Kalingap Edu at kanina nga ay may inalagaan pa silang isang baby habang naglalakad-lakad sila sa paligid ng Mayon. Patuloy lang sila sa pagbibiroan at pagtatawanan sa mga iba't ibang bagay na kanilang napag-uusapan at talagang nakakakilig at madami ang kinilig sa kanilang mga video. Sa tao yan ha. Okay ka lang? Opo. Pwede ka magpakalig eh. Ang dami kong tao, naiiyak na po. Naiiyak. Magkano ka na kasi? Yung cellphone ko po. Yung cellphone. Kaya ka na? Sa akin ka na lang mag-focus. Buong hapon, pag uwi natin, hamakawak mo rin. Picture tayo. Sino pa pwede? Kahit na matagal na talaga silang nag-uusap, nagkasama sa mga video, ay talagang hindi mo maaalis kay Ate Viancy ang kanyang pagiging mahiyain at shy type. Dahil nako-conscious nga siya sa mga tumitingin sa kanila habang sila ay nag-video ni Kalingap Edu. At sabi niya kay Kalingap Edu na tama na daw dahil nahihiya na talaga siya sa mga tumitingin sa kanila. Ngunit para kay Kalingap Edu ay okay lamang daw ito dahil bakit naman daw siya mahihiya, napakaganda daw niyang dalaga at wala siyang dapat ikahiya dahil wala naman daw siyang ginagawang masama. Pagkatapos noon ay patuloy pa rin talaga sa pagpapagaan ng loob si Kalingap Edu at maya-maya ay napagpasyahan na lang nila na mag-picture-picture dahil ito ay isasend ni Viancy sa kanyang mama at sa kanyang pamilya bilang update kung okay lang ba daw siya doon sa albay. Sige. 1, 2, 3. Smile. Grabe. Ganda. Yung ano yung pang-model. Yung pang-model. May na po yun. Kulang pa yun, no? Mamimili ka syempre. Mamili ka mga 20 post. 20 post. Yung mas sexy, yung mga... Hindi pa ako sexy. Yung mga ano, yung pang-model yung nakano ka. Maganda ka naman, ba't ka baga nahihiya? Turangan kita, ha? Ayun, o. Ganyan. Diyan ka lang. Shit. Post ka naman ng maganda. Paano ko man alam yan? Nakakaya na po. Ang daming tao. Ha? Nahihiya ka sa akin? Ang daming pong tao. Bakit? Ako nga, di nahihiya sa'yo eh. Natatangi talaga si Viancy sa lahat ng mga Kalingap Angels dahil siya yung tipo ng tao na kahit gaano na siya ka-successful sa buhay at kung gaano karami ang mga fans, supporters at mga napundar niya ay hindi talaga siya nagbabago. Humble pa rin siya at hindi talaga siya nagyayabang. Kahit nga sa simpleng pag-picture lamang ay talagang okay na sa kanya ang isa dahil nahihiya na agad siya. Hindi talaga sa kanya maaalis ang pagiging mahiyain since day 1. Ito ay nabawasan lamang ngunit siguro nga ay hindi na matatanggal sa kanya gaya din ng sabi sa kanya ng kanyang papa. Ngunit
Kahit ganon ay pinipilit pa rin ni Kalingap Edu na taasan ng kanyang self-esteem dahil napakaganda naman talaga niya at dapat ay hindi siya nahihiya dahil wala siyang dapat ikahiya dahil mabait naman siya at napakaganda niya talagang bata. Ikaw yan eh, maganda ka naman. Wala ka dapat ikahiya. Dapat inaano yan, ipinagmamalaki. Ipinagmamalaki. Sus, bubula na naman po kayo. Bandito po. Bakit di ka naniniwala sa akin? Sige na, magpicture lang tayong dalawa. Para di ka mahiya. Sige, halika dito. Halika dito. Halika. Bira. Oo. Teka lang, magulo. Oo. Pares tayo nakablo ah. Okay na? Ano pa? Ano pa? Okay na po yun. Ano pa? Ayaw mo na? Nakakatawa talaga si Kalingap Edu dahil kung gaano kamahiyain si Ate Fiancy ay gano'n naman siya kalakas na mag-support sa kanya upang mag-step out sa kanyang comfort zone. Sana nga ay dumating ang araw na hindi na siya masyadong mahiyain dahil para naman daw ito sa kanya. Nakakatuwa dahil kahit ganoon ay inaalalay-alalayan siya ni Kalingap Edu dahil nahihiya nga siya na mag-picture na mag-isa dahil doon ay napagpasyahan ni Kalingap Edu na mag-picture na lamang silang dalawa. Nang sa ganoon ay hindi siya masyadong mahiya at makakagawa pa sila ng mga bagong memories na talagang itatago nila habang buhay. Tibok ng puso ko. Anong sasabihin? Thank you po. Thank you po. Akin na po. Okay na po. Please. Hindi ka marunong makisuyo eh. Dapat. Okay na po, please. Ayaw na. Dito. Ganda. Grabe. Ay, sa lumabas ah. Ganda. Ano na po yung ano? Nagpakita sa'yo. Iba talaga. Baka talaga. Kanina ang pangit niyang tingnan. Hindi po yun mabait kasi siya po si Magayon. Magayon. Ikaw sino ka? Si BNC po. Magayon. Magayon ka rin. Maganda. Ano? Napaka-cute talaga nilang panoorin dahil nag-aagaw-agawan pa sila ng cellphone ni Fiancy dahil ayaw nga itong ibigay sa kanya ni Kalingap Edu. Ngunit ito lamang ay isang biro at siguro gusto lamang nga mahawakan ni Kalingap Edu ang kamay ni Fiancy. Kaya naman ayaw niya talagang ibigay ang cellphone. Nakakatuwa na dumating si Kalingap Edu sa kanyang buhay dahil natuturuan siya ni Kalingap Edu na mag-open up pa sa ibang tao at okay lamang na mag-open up sa ibang tao basta feel niya daw na safe siya at iingatan din naman siya ni Kalingap Edu. Kaya naman nakikita rin natin ang pagbabago sa ugali ni Fiancy na unti-unti na siyang nag-open up at sana tuloy-tuloy na ito. Memories mo ng memories. Ito, dito na lang tayo bumawi. Bili na lang tayo dito ng mga konting pasalubong sa mga kapatid mo. Tara. Tara, libre na lang kita. Sige. Sige, anong gusto mo? Pili ka. Anong gusto mo? Ano? Ano nga pala? Asan yung binili ko sa'yo sa Palawan? Ha? Eto? Iba yata yan. Siya ba yan? Dapat meron din tayo dito. Tara, pili tayo. Ano pong bagay sa atin dito? Tara. Ano ba? Siguro ito na lang. Maliit lang. Pula. Malaki. At saka yung ano ito?
Dahil nga ay pamilyar na si Kalingap Edu doon sa Albay at ilang beses na siya nakapunta, ay alam niya na talaga ang mga bilihan dito. Kaya naman, pagkatapos sila mag-picture-picture ay inaya niya si Viancy na pumunta sa isang tindahan ng isang mga bracelets. Kaya naman napagpasyahan nila na bumili ng bagong bracelet dahil noong pumunta sila ng Palawan ay bumili sila ng couple bracelet na sinusuot nila palagi. Ngayon naman na may bago na silang napuntahan na lugar ay bumili na naman sila ng couple na bracelet, kaya naman kinilig ang mga manonood sa kanilang mga sweet moments. Sana nga ay mas marami pa silang mapuntahan at ma-explore na lugar. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot